Sinabi ng aking bayaw na nagpakasal sa aking kapatid sa aking asawa na siya ay umiibig sa kanya. Ito ay nagbunsod ng kadena ng mga kakilakilabot na pagtuklas sa aming pamilya kahapon. Biglang sinabi ng aking bayaw sa aking asawa na gusto niyang makipagkita para sa tanghalian, may gusto raw siyang pag-usapan. Nang sinabi ito ng aking asawa sa akin, tila siya'y nagtataka, ngunit hindi gaanong nag-aalala. Sa tingin mo ba ito'y tungkol sa aking kapatid? Tanong niya habang kumukunot ang noo. Baka may problema sila at gusto niyang makuha ang opinyon ng isang babae. Nakakatawa ang buong sitwasyon para sa akin. Hindi pa kailanman nakipag-ugnayan ang aking bayaw sa aking asawa sa ganitong paraan dati, bagaman madalas siyang mag-text sa kanya at sa iba pang miyembro ng pamilya para sa mga pangkaraniwang bagay. Kaya't hindi ko ito masyadong binigyan ng pansin. Sa katunayan, malapit ang aming pamilya at hindi kakaiba para sa amin na magtulungan sa panahon ng pagsubok. Alamin mo, sabi ko, bahagyang inaalis ang aking unang pag-aalinlangan. Sumang-ayon ang aking asawa, nagpa siyang makipagkita sa kanya sa isang cave malapit sa kanyang opisina kinabukasan. Kinabukasan, habang naghahanda siya para sa trabaho, muling binanggit ng aking asawa ang tanghalian. Hindi pa rin ako sigurado kung tungkol saan ito, sabi niya na may bahagyang pag-aalala sa kanyang boses. Pinakalma ko siya, sinabing malamang na wala itong seryosong bagay. Pakinggan mo lang ang kanyang sasabihin at kung kailangan nating tumulong, aayusin natin ito ng magkasama, sabi ko. Sa isang abalang cave, puno ng mga taong kumakain ng tanghalian, medyo nakaramdam ng ginhawa ang aking asawa sa pagiging nasa isang pampublikong lugar. Dumating siya ng kaunti ng maaga, nakahanap ng mesa malapit sa bintana kung saan makikita niya ang pintuan. Dumating ang aking bayaw ng ilang minuto, mukhang mas kinakabahan kaysa dati. Nagpalitan sila ng mga pangkaraniwang bati, nag-usap tungkol sa trabaho at mga bata sa loob ng ilang minuto. Ngunit nang dumating ang kanilang pagkain, huminga siya ng malalim at sinimulan ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta. Sinimulan niyang purihin siya, sinasabing maganda siya. Sa una, inisip ng aking asawa na nagiging magalang lang siya, ngunit patuloy siyang nagsasalita. Sinabi niya kung paano siya naging ilaw ng kanyang buhay, kung paano siya pinararamdam ng mga bagay na hindi pa niya naramdaman. Pag-ibig sa unang tingin, sabi niya na may bahagyang panginginig sa boses. Mahal kita mula nang una kitang makita. Kung ikaw ay akin, ituturing kita na parang reyna. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nararapat sa iyo. Nabigla ang aking asawa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang taong ito, aking bayaw, nakasal sa aking kapatid at ama ng kanilang 2 anak, ay nagsasabi ng kanyang puso sa kanya. Patuloy siyang naglalabas ng mga pangako tungkol sa kung gaano magiging kakaiba ang buhay kung sila'y magkasama. Sinabi niyang matagal na niyang pinipigil ang mga damdaming ito, habang pinapanood siya at hinahangaan mula sa malayo, nararamdaman na sila'y nakatakdang magkasama. Sinubukan niyang pigilan siya, upang sabihin na nagkakamali siya, ngunit patuloy siyang nagsasalita, tila para bang isinadula na niya ang talumpating ito ng 1,000 beses sa kanyang isipan. Ang taong ito ay laging may mabuting ugnayan sa aking asawa. Ang aming pamilya ay madalas magkakasama, at lagi siyang nandyan sa bawat family barbecue, bawat holiday dinner. Madalas siyang mag-text sa aking asawa, ngunit tungkol lamang sa mga pangkaraniwang bagay, mga schedule ng mga bata, mga kaganapan ng pamilya. Walang labis na sexual, walang anuman na magpapalala ng alarma. Sa katunayan, nagte-text at tumatawag din siya sa aking ina. May mabuting ugnayan sila, at wala ni isa sa amin ang nag-isip ng anumang masama tungkol dito. Sa amin, siya ay laging naging mabuting tao, isang taong pinagkakatiwalaan namin. Kaya't ang marinig ang kwento ng aking asawa ay parang isang suntok sa bituka. Hindi hinayaan ng aking asawa na matapos niya. Tumayo siya, ang kanyang upuan ay maingay na humahagip sa sahig at lumabas. Nanginginig siya habang tinatawagan ako, ikinukwento ang lahat ng nangyari. Habang nasa telepono kami, nagsimula ang mga text mula sa kanya, mga paumanhin, hindi niya ibig iyon. Iniisip niyang infatuation lamang iyon, humihingi siya ng tawad sa pagpaparamdam sa kanya ng hindi komportable, ngunit nasira na ang lahat.
Umuwi ng maaga ang aking asawa upang makipag-usap sa akin tungkol dito. Ang kanyang telepono ay patuloy na nagriring sa mga tawag at mensahe mula sa kanya. Sinabi ko sa kanya na sagutin ang isa sa mga tawag at ilagay ito sa speaker upang marinig ko. Siya'y umiiyak, humihingi ng tawad na huwag sabihin sa aking kapatid. Patuloy niyang sinasabi na ito'y isang pagkakamali, na nagkamali siya sa pagbasa ng mga signal, na inisip niyang may nararamdaman din siya. Nang magkasama kami nitong nakaraang weekend, inisip niyang naglalandi ang aking asawa sa kanya, na nagkaroon sila ng sandali sa aming kusina kung saan naramdaman niyang may koneksyon. Ang aking asawa ay palaban at sa palagay ko maaaring ito ay na-interpret bilang paglalandi, ngunit ito ay higit pa sa anumang inaasahan naming mangyari. Nagtanong ako kung nagloko na ba siya sa aking kapatid dati. Sumpa niya, hindi pa siya nagloko. Sumumpa siya sa buhay ng kanyang mga anak na ito'y tungkol lamang sa aking asawa. Sinabi niyang dapat kong maunawaan na ito'y tungkol lamang sa kanya, tanging siya lamang. Sa puntong iyon, nagsawa na akong makinig. Sinabi ko sa kanya na wala akong gagawin ngayong gabi at tatawagan ko siya bukas. Ngayon, naiwan kaming magulo, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Sinabi ng aking asawa na dapat kaming pumunta sa kanilang bahay ngayon at sabihin sa aking kapatid. Ngunit ang ideya na sirain ang pamilya ng aking kapatid ay nagpapakulo sa aking tiyan. Ang iniisip ang epekto nito sa aking mga pamangkin ay nagpapahilo sa akin. Alam kong ang tamang gawin ay sabihin sa aking kapatid, ngunit iniisip ko rin ang aking asawa. Hindi niya kasalanan, ngunit siguradong magkakaroon ng sama ng loob mula sa aming pamilya, kahit na hindi maghiwalay ang aking kapatid at ang kanyang asawa at magkaayos pa sila. Hindi ko maisip kung paano pa kami magiging magkasama tulad ng dati, kung magiging posible pa iyon. Ang buong episode na ito ay maaaring makawasak sa aming pamilya. Wala akong pakialam sa kanya, sinubukan niyang sirain ang aking pamilya, ngunit mahalaga sa akin ang lahat ng iba pa. Update. Kaya, tama ang lahat na nagsabi sa akin kagabi na hindi ko dapat hintayin na sabihin sa aking kapatid. Bandang 2:00 ng tanghali, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking kapatid. Mukhang nagulat siya at sinabi niyang may kailangang sabihin sa akin. Lumubog ang aking puso habang ipinapaliwanag niya na ang kanyang asawa, ang aking bayaw, ay lumapit sa kanya na umiiyak, sinasabing ang aking asawa ang nag-umpisa ng pakikipagrelasyon sa kanya. Nag-imbento siya ng kwento kung saan ang aking asawa ang instigador, sinusubukang itapon ang lahat ng sisi sa kanya. Halos hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Agad kong sinabi sa aking kapatid na hindi iyon ang kaso, at tiniyak ko sa kanya na pupunta ako agad. Ang sitwasyon ay kailangang harapin ng harapan, hindi sa telepono. Binaba ko ang tawag at may sense ng pagkamadalian, tinawagan ko ang aking mga magulang. Ginising ko ang aking ina at ama, ipinaliwanag ang nangyayari sa mabilis na mga pangungusap. Galit na galit ang aking ama, ang aking ina ay mukhang nagulat ngunit matatag. Sumang-ayon silang pumunta sa bahay ng aking kapatid upang alagaan ang kanyang mga anak, nagbibigay ng suporta na tiyak na kakailanganin niya ngayon. Sunod kong tinawagan ang aking nakababatang kapatid. Groggy niyang sinagot ang tawag, mula sa pagkalito ay naging alarma nang punuin ko siya sa sitwasyon. Nangako siyang pupunta sa aming bahay at alagaan ang aming mga anak, tinitiyak na hindi sila may iwan ng mag-isa sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang kalmado at matatag na presensya ay magiging isang ginhawa sa kanila. Samantala, ang aking asawa ay naghahanda na ng kanyang mga gamit, ang kanyang mukha ay maputla at nakalugmok. Natatakot siya sa harapan ngunit alam niyang kinakailangan ito. Umalis kami ng bahay ng nagmamadali, ang biyahe papunta sa bahay ng aking kapatid ay pakiramdam na mas mahaba kaysa sa aktwal. Ang katahimikan sa kotse ay mabigat, kapwa kami nag-iisip. Nang dumating kami, ang eksena ay mas tense kaysa sa aking inaasahan. Ang aking kapatid ay nasa harap ng porch kasama ang aking bayaw. Mukhang talunan siya, nakayuko ang mga mata, ang kanyang postura ay bumagsak sa pagkatalo. Alam niyang hawak namin ang mga text at voicemail, ang hindi may kakailang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan niyang makamit sa pagtawag sa aking kapatid sa kalagitnaan ng gabi na may mga kasinungalingan.
Marahil inisip niyang mauna sa kwento, baluktutin ang kwento upang iligtas ang sarili. Ngunit ito'y walang kabuluhan. Habang papalapit kami, ramdam ang tensyon sa hangin. Ang aking asawa ay nanginginig, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong galit at sakit. Ibinigay niya ang kanyang telepono sa aking kapatid nang walang salita. Kinuha ito ng aking kapatid, matatag ang mga kamay ngunit ang mga matay nagliliyab sa galit at sakit. Ipinag-scroll niya ang mga text, tumitindi ang kanyang ekspresyon sa bawat isa niyang binabasa. Pagkatapos ay pinakinggan niya ang mga voicemail, ang nakakagulat na ebidensya ng kanyang mga deklarasyon at pagtanggi ng aking asawa. Bago pa man siya makapagsalita, nagsimulang umiyak ang aking bayaw. Ang lalaking ito na pumapasok sa mga nasusunog na gusali na humaharap sa panganib araw-araw ng walang pag-aalinlangan ay ngayon ay wasak at marupok. Ang kanyang mga iyak ay malalim at gutural, raw sa pagsisisi at takot. Isang eksena na halos surreal, isang malaking matapang na bumbero na dinurog ng sarili niyang mga aksyon. Ang mukha ng aking kapatid ay nananatiling impassive, isang maskara ng matibay na determinasyon. Lagi siyang naging matibay, ngunit ngayon siya hindi matitinag. Naghihintay siya na matapos siya, ang kanyang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang salita. Nang sa wakas ay tumahimik na siya, na humihikbi pa rin, nagsalita siya ng malamig at malinaw, mag-empake ka ng iyong mga gamit at umalis ka na. Hindi kita kayang tingnan. Sinubukan niyang mag-argumento, ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit wala siyang mararating. Tama na, sabi niya, pinuputol ang kanyang mga salita. Walang anumang sasabihin mo na makakapagpagaling sa sitwasyon. Tinalikuran niya siya, lumapit sa aking asawa at niyakap siya. Isang sandali ng pagkakaisa sa gitna ng bangungot na ito. Kaibigan na sila mula pa sa kolehiyo, at ang lakas ng kanilang ugnayan ay kitang-kita. Isang ginhawa na makita na sa kabila ng lahat, magkasama pa rin sila. Naiwan ako kasama ang aking bayaw. Siya'y wasak, ang mukha'y namumula at namamaga sa pag-iyak, ang mga balikat ay bumagsak. Tiningnan niya ako, ang mga matay nagmamakaawa para sa pag-unawa o kapatawaran, ngunit wala akong maibigay. Sinubukan niyang magsalita, ang boses ay nanginginig, ngunit pinutol ko siya. Kailangan mong umalis, sabi ko ng matatag. Ito'y gulo mo, kailangan mong harapin ang mga konsekwensya. Tumango siya, talunan, at dahan-dahang pumasok upang mag-empake ng kanyang mga gamit. Nanatili ang aking kapatid sa tabi ng aking asawa, tahimik na nag-uusap, nagpapalakas sa isa't isa. Ang natitirang bahagi ng gabi ay isang ulap ng mga pag-uusap at plano. Lahat kami ay nagtipon sa paligid ng aking kapatid, tinutulungan siyang magdesisyon sa mga susunod na hakbang, paano po protektahan ang kanyang mga anak mula sa epekto. Nagsimula nang magtanong ang aking kapatid sa aking asawa, sinusubukang intindihin kung bakit inisip ng kanyang asawa na posible ang lahat ng ito. Kailangang may dahilan siya upang maniwala na reciprocated ang kanyang damdamin. Ipinilit ng aking kapatid na wala namang issue sa kanilang kasal, lahat ay normal. Umiiyak na ang aking asawa, ang mga luhay umaagos habang sinusubukang maintindihan ang sitwasyon. Walang kahit ano, sabi niya, nanginginig ang boses. Ibinigay muli ng aking asawa ang kanyang telepono sa aking kapatid at magkasama nilang sinuri ang bawat text message na ipinadala sa loob ng 2 taon. Maingat nilang binasa ang bawat isa, naghahanap ng kahit anong pahiwatig ng hindi naaangkop na kilos, ngunit wala. Ang aking asawa ay simpleng naging sarili niya, may masayang personalidad, palaging nagbibiro at naglalaro. Bahagi ito ng kanyang pagkatao, na nagpapalapit at nagpapaginhawa sa kanya. Sinabi ng aking asawa na ang tanging insidente na maaaring na-misinterpret ay noong nakaraang weekend. Ikinuwento niya ito, sinusubukang tukuyin kung saan nagkamali. Magkasama sila sa aming lugar, at sila ng aking bayaw ay sabay na pumunta sa ref, nagbiruan sila kung sino ang unang makakarating doon, nagkatawanan. Pinayagan siyang manalo ng aking bayaw, ngunit inabot niya ang kanyang kamay sa baywang upang kumuha ng beer, dahan-dahang gumalaw ang kamay. Inamin niya na sa sandaling iyon, naramdaman niyang medyo, hindi naaangkop ang paraan ng pagkilos nito. Isang sandali lang ito at iniwasan niya na lang, ayaw gumawa ng malaking bagay dito.
Ngayon iniisip niya kung ang kanyang katahimikan ang nagbigay ng maling pag-asa sa kanya. Nakinig ang aking kapatid, lumalambot ang ekspresyon. Hindi niya sinisisi ang aking asawa para sa anumang ito. Kilala niya siya ng sapat upang maunawaan na ang kanyang masayang likas na katangian ay hindi imbitasyon para sa anumang higit pa. Hindi ito kasalanan mo, pinalalakas niya siya, at tumango ang aking asawa, bagaman ang pagkakasala ay nananatili. Habang tinatapos nila ang pag-aaral ng mga mensahe, malinaw na walang mutual na atraksyon, walang nakatagong mga signal o lihim na pakikipaglandian. Ang aking asawa ay simpleng naging sarili niya, at ininterpret ito ng aking bayaw bilang isang bagay na hindi ito. Ang pagkakatanto na ang hindi pagkakaintindihan na ito ay nagdulot ng napakaraming sakit ay halos hindi mapaniwalaan, ngunit kahit paano, nananatiling buo ang tiwala ng aking kapatid sa aking asawa. Nagsimula ng suriin ng aking kapatid ang MacBook ng kanyang asawa upang makita kung ano pa ang hindi niya alam. Galit at aligaga siya sa puntong ito, nanginginig ang mga kamay habang nagtatype. Hulaan niya ang password at sa pangatlong beses, pumasok siya. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maghanap sa mga file, naghahanap ng anumang maaaring magbigay ng liwanag sa bangungot na ito. Hindi nagtagal bago niya natagpuan ang isang disturbing na bagay. Sa isang folder na may inosenteng label ay maraming larawan ng aking asawa. Ang mga ito ay mga taon na ang tanda at ang mas nakakabahala ay palaging mga kuha lamang ng kanya, hindi kasama sa grupo o candid family moments. Ipinag-scroll ng aking kapatid ang mga ito, ang galit ay naging malamig na takot. May isang set ng mga larawan na tumayo. Ilang taon na ang nakaraan, pumunta kami sa isang couples trip sa Caribbean. Bihirang bakasyon ito nang wala ang mga bata, at ang aking asawa, sa pakiramdam na mas relaxed sa adults-only environment, ay nagsuot ng bikini na hindi niya karaniwang suot. Mayroong mga 50 larawan niya sa bikini na iyon, bawat isa ay kinuhanan ng hindi niya nalalaman. Napansin ng aking kapatid na tila palihim na kinukuhanan ang mga larawan sa loob ng maraming taon, na nagiging obsesyon ito. Pumapasok ba ito sa restraining order territory? Tanong niya ng mahina, halos pabulong. Ang sitwasyon ay lumampas na sa pagitan ng hindi naaangkop at outright disturbing. Tinawag niya kami, ipinakita ang mga larawan. Napahinto ang aking asawa, ang kamay ay bumaba sa kanyang bibig sa pagkabigla. Hindi niya alam na ginagawa ito ng aking bayaw, walang ideya sa kanyang obsesyon. Ang galit ng aking kapatid, ngayon ay tempered ng malalim na pagkakanulo, ay nagsimulang mag-usap tungkol sa mga susunod na hakbang, legal action, proteksyon para sa kanyang mga anak, at restraining order. Lahat ng posibilidad na kailangang isaalang-alang ngayon. Nalulula kami sa bagong pagtuklas na ito. Ang taong akala namin ay kilala namin, na pinagkakatiwalaan namin bilang asawa, ama, at bayaw, ay nagpakita ng isang madilim at disturbing na bahagi ng kanyang sarili. Hindi na ito simpleng obsesyon, kundi isang bagay na higit pa. Ang aking kapatid ay sumang-ayon na kausapin ang kanyang asawa kagabi at hayaan siyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Determinado siyang malaman ang buong kwento at nagpasya na isama ang aking asawa upang matiyak na walang kasinungalingan o kalahating katotohanan. Nag-set up sila ng FaceTime call, kasama ang aking asawa, at ako'y nakikinig sa off-camera, ang puso ko'y nag-aalab ng galit at takot. Ang aking kapatid, na laging toro, ay nire-record ang buong pag-uusap para sa mabuting sukatan. Habang nagsimula ang tawag, ramdam ang tensyon. Ang aking bayaw ay mukhang pagod, ang mga matay namumula at namamaga sa pag-iyak. Nagsimula siya ng nag-aalinlangan, nanginginig ang boses. Ngunit habang nagsasalita siya, ang katotohanan ay nagsimulang bumuhos at ang kwento ay nag-unfold sa paraang hindi namin inaasahan. Inamin niyang matagal na siyang obsesyonado sa aking asawa. Nagsimula ito noong unang beses kitang nakita, inamin niya, halos pabulong. Ipinaliwanag niyang nagsimula ito noong isa sa mga unang pagtitipon kung saan dinala siya ng aking kapatid, sabik na ipakilala ang kanyang bagong kasintahan sa kanyang mga kaibigan. Noon pa kami ng aking asawa ay magkasintahan na. Ngunit nakilala na niya ang aking asawa bago pa niya ako nakilala. Noong una, inisip niyang pisikal na atraksyon lamang ito, isang inosenteng crush na kaya niyang isantabi.
Ngunit habang lumilipas ang panahon at mas marami siyang oras na kasama ang aking asawa, napagtanto niyang higit pa ito doon. Naging fixated siya sa kanyang personalidad, sa kanyang tawa, sa paraan ng pakikitungo niya sa lahat sa paligid niya. Ipinahayag niya ang mga sandali kung saan nahanap niyang pinapanood niya siya, nakukuha ng kanyang presensya, kahit na simpleng pagiging sarili niya lamang, mapagmahal at mabait. Ipinaliwanag niya kung paano niya sinubukan pigilan ang mga damdaming ito, kumbinsido sa sarili na ito'y walang pinsala. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lumalaki ang kanyang obsesyon. Sinimulan niyang maghanap ng paraan upang mas madalas na makalapit sa kanya, nagbo-volunteer, upang tumulong sa mga family events, gumagawa ng dahilan upang mag-text tungkol sa mga bagay na walang halaga. Isang mabagal at insidious na proseso na humantong sa puntong naramdaman niyang kailangang ipagtapat ang kanyang nararamdaman, nagkakaroon ng ilusyon na maaaring may nararamdaman din ang aking asawa para sa kanya. Nakinig ang aking kapatid, ang kanyang mukha ay maskara ng kontroladong galit at pagkasira ng puso. Hindi niya ito pinutol, hinayaan siyang maghukay ng sarili niyang libingan sa bawat salita. Ang aking asawa, sa kabilang banda, ay kitang-kitang naapektuhan. Ang marinig kung gaano katagal ito nagaganap, kung gaano kalalim ang kanyang obsesyon, ay halos hindi niya makayanan. Nang matapos siya, nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Sa wakas, nagsalita ang aking kapatid, malamig at maingat ang boses. Ano ang nagbigay sa iyo ng ideya na iiwan ako ng aking asawa para sa iyo? Tanong niya, ang mga matay nakatutok sa kanya. Nauutal siya, naghahanap ng tamang salita. Binanggit niya ang di umano'y mutual attraction, ang mga sandali na na-misinterpret niya bilang mga tanda ng kanyang pagsang-ayon. Sa puntong iyon, sumabog na ang aking kapatid at asawa, ang kanilang pinipigilang galit at pagkabigo ay bumuhos. Maraming mura, maraming sigawan, ang raw emosyon ng pagtataksil at sakit na lumabas sa harapan. Tinapos ng aking asawa ang tawag, nanginginig ang mga kamay, maputla ang mukha. Nag-aalala siya para sa akin, para sa amin, na nagsisiguro ng paulit-ulit na one-sided lamang ito. Pinaniniwalaan ko siya, palagi ko siyang pinaniniwalaan. Kahit na may pisikal na atraksyon siya sa kanya sa ilang punto, alam kong hindi niya ito gagawin. Seryoso siya sa tiwala at katapatan, isang bagay na malinaw niyang ipinahayag sa simula pa lamang ng aming relasyon. Ang buong ordeal na ito ay isang baluktot na pantasya ng aking bayaw, isang mapanganib na ilusyon na halos nagwasak sa aming pamilya. Ang tensyon na naipon sa tawag ay sa wakas ay sumabog sa isang bagyo ng pagmumura at sigawan. Ang boses ng aking asawa ay halo ng galit at sakit, habang ang boses ng aking kapatid ay malamig at hindi mapapatawad. Ang pag-uusap sa telepono ay biglang natapos ng ibaba ng aking asawa, nanginginig at nadidismaya, ang telepono dahil nag-aalala siya para sa akin. Lumapit siya sa akin, ang mga matay malaki sa takot at pagkalito. One-sided lang ito, tiyakin niya sa akin, nanginginig ang boses. Hindi ko kailanman inisip na hindi, sagot ko, sinusubukang palamigin siya. Kahit na may pisikal na atraksyon siya sa kanya sa ilang punto, alam kong hindi niya ito gagawin. Siya'y seryoso sa tiwala at katapatan, isang bagay na malinaw niyang ipinahayag sa simula pa lamang ng aming relasyon. Habang nakaupo ako doon, inuulit ang chaotic na eksena sa aking isipan, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa aking bayaw. Alam kong mayabang siya, laging naglalakad na may tiyak na swagger. Ngunit Diyos ko, hindi ko alam na napakataas ng tingin niya sa sarili upang maniwalang kaya niyang magtagumpay sa ganitong bagay. 如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有天忽然离去，那一定是不想拖累你。 Делами танцпол, диджей между нами будто искрита. Мы на баре с 我喜欢你现在的表情。 пока горит коммунизм. Поднимаем руки, суки, все сюда. Солнце погасло и пропало, тень уснули города. 发明盾构机的人真是个天才，他就像一条钢铁蛟龙穿梭在地底深处，默默地给你钻出一条宽敞的地下隧道。在他最前方是一个旋转刀盘，刀盘上布满硬度高、耐磨损的小刀片，
当后面的液压缸将旋转刀盘向前推动时，刮下的砂石就会来到刀盘内侧，流入中间的传送带，传送出去。有的盾构机也可以通过下方的螺旋输送机把砂石运输到后方，再通过后方的传送带带出隧道。如果碰到湿润的砂石泥土，就会在刀盘后方注入泥浆，再把混合泥浆抽出并传送到隧道外。在盾构机机头每前进一段距离后就会停止操作，然后收缩后面的液压缸，缝隙处就可以铺设7个分段建造的隧道环管片。这些管片在隧道外的特殊工厂由预制钢筋混凝土制成，并通过平板轨道车送入隧道。这些管片由专门的机械提升到指定位置，铺设完成后就可以有效地防止隧道坍塌泄漏等事故。管片和隧道的间隙处则是会注入特制的水泥，铺设完成后液压缸就可以再次伸出到固定位置，以此往复操作，盾构机机头就可以一直往前挖掘。有的还会在环管上铺设一层防水密封膜，然后在密封膜上铺设环形钢筋支架，再浇筑混凝土。顶部则是有专门的模具来铺设和浇灌，从而进一步巩固隧道。在2018年，我国成功研发第一台完全国产化的盾构机，并在关键部件上实现了自主可控。如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有天忽然离去，那一定是不想拖累你。Сегодня танцпол, здесь шейты между нами будто искрита. Мы на баре с 我喜欢你现在的表情。и пока горит коммунизм. Поднимаем руки, суки, все сюда. Солнце погасло и пропало, тень уснули города. 发明盾构机的人真是个天才，他就像一条钢铁蛟龙穿梭在地底深处，默默地给你钻出一条宽敞的地下隧道。在它最前方是一个旋转刀盘，刀盘上布满硬度高、耐磨损的小刀片。当后面的液压缸将旋转刀盘向前推动时，刮下的砂石就会来到刀盘内侧，流入中间的传送带，传送出去。有的盾构机也可以通过下方的螺旋输送机把砂石运输到后方，再通过后方的传送带带出隧道。如果碰到湿润的砂石泥土，就会在刀盘后方注入泥浆，再把混合泥浆抽出并传送到隧道外。在盾构机机头每前进一段距离后就会停止操作，然后收缩后面的液压缸，缝隙处就可以铺设7个分段建造的隧道环管片。这些管片在隧道外的特殊工厂由预制钢筋混凝土制成，并通过平板轨道车送入隧道。这些管片由专门的机械提升到指定位置，铺设完成后就可以有效地防止隧道坍塌泄漏等事故。管片和隧道的间隙处则是会注入特制的水泥，铺设完成后液压缸就可以再次伸出到固定位置，以此往复操作。盾构机机头就可以一直往前挖掘，有的还会在环管上铺设一层防水密封膜，然后在密封膜上铺设环形钢筋支架，再浇筑混凝土。顶部则是有专门的模具来铺设和浇灌，从而进一步巩固隧道。在2018年，我国成功研发第一台完全国产化的盾构机，并在关键部件上实现了自主可控。我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有天忽然离去，那一定是不想拖累你。Сегодня танцпол, здесь шейты между нами будто искрита. Мы на баре с 我喜欢你现在的表情。 и пока горит коммунизм. Поднимаем руки, суки, все сюда. Солнце погасло и пропало, тень уснули города. 发明盾构机的人真是个天才，他就像一条钢铁蛟龙穿梭在地底深处，默默地给你钻出一条宽敞的地下隧道。在它最前方是一个旋转刀盘，刀盘上布满硬度高、耐磨损的小刀片。当后面的液压缸将旋转刀盘向前推动时，刮下的砂石就会来到刀盘内侧，流入中间的传送带，传送出去。有的盾构机也可以通过下方的螺旋输送机把砂石运输到后方，再通过后方的传送带带出隧道。如果碰到湿润的砂石泥土，就会在刀盘后方注入泥浆，再把混合泥浆抽出并传送到隧道外。在盾构机机头每前进一段距离后就会停止操作，
然后收缩后面的液压缸，缝隙处就可以铺设7个分段建造的隧道环管片。这些管片在隧道外的特殊工厂由预制钢筋混凝土制成，并通过平板轨道车送入隧道。这些管片由专门的机械提升到指定位置，铺设完成后就可以有效地防止隧道坍塌、泄漏等事故。管片和隧道的间隙处则是会注入特制的水泥。铺设完成后，液压缸就可以再次伸出到固定位置，以此往复操作，盾构机机头就可以一直往前挖掘。有的还会在环管上铺设一层防水密封膜，然后在密封膜上铺设环形钢筋支架，再浇筑混凝土。顶部则是有专门的模具来铺设和浇灌，从而进一步巩固隧道。在2018年，我国成功研发第一台完全国产化的盾构机，并在关键部件上实现了自主可控。我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有天忽然离去，那一定是不想拖累你。Чуваме танцпол, где шейты между нами будто искрита. Мы на баре с 我喜欢你现在的表情。Летай, пока горит коммунизм. Поднимаем руки, суки, все сюда. Солнце погасло и пропало, тени смули города. 发明盾构机的人真是个天才，他就像一条钢铁蛟龙穿梭在地底深处，默默地给你钻出一条宽敞的地下隧道。在它最前方是一个旋转刀盘，刀盘上布满硬度高、耐磨损的小刀片。当后面的液压缸将旋转刀盘向前推动时，刮下的砂石就会来到刀盘内侧，流入中间的传送带，传送出去。有的盾构机也可以通过下方的螺旋输送机把砂石运输到后方，再通过后方的传送带带出隧道。如果碰到湿润的砂石泥土，就会在刀盘后方注入泥浆，再把混合泥浆抽出并传送到隧道外。在盾构机机头每前进一段距离后就会停止操作，然后收缩后面的液压缸，缝隙处就可以铺设7个分段建造的隧道环管片。这些管片在隧道外的特殊工厂由预制钢筋混凝土制成，并通过平板轨道车送入隧道。这些管片由专门的机械提升到指定位置，铺设完成后就可以有效地防止隧道坍塌、泄漏等事故。管片和隧道的间隙处